So, nandito na tayo guys sa harapan ng altar at papasok tayo sa kanilang sanctum upang makita natin ang kanilang deity o kanilang god na gawa sa black stone. At nilagyan nga nila ito ng harang para hindi makapasok ng buo sa loob. At yung nasa baba ay isang replika ng kanilang deity. Ayan yung kanilang god. Ito naman guys ay nakalagay sa labas ng sanctum o altar. Parehas silang nasa kanan at kaliwa upang sila ay nagsisilbing bantay or guard ng kanilang deity. Itong mga pillar ng Jain Temple, kung nagiging matingkad yung kulay niyang itim, ibig sabihin lagi itong nahahawakan kaya nagiging matingkad yung kanyang kulay. Dahil ito sa loob ay gawa siya sa black stone or soapstone. Dito naman sa labas guys, makikita nyo yung mga iba't ibang architecture or carving or pag-ukit na disenyo ng templo. Lahat ito ay niukit guys sa bato. Kikita nyo, isa lamang itong templo, ngunit sa labas nito ay nagkakaroon siya ng tatlong layer na templo. So isa, dalawa, tatlo. Sa loob ng templo guys, nakita ko na yung mga nasira ng templo ay gawa ito sa putik or mud at yung mga single stones na meron silang ginamit upang mapagdikit-dikit. Then ito na yung labas guys na ginawa nila ng disenyo. At napakaganda nga ng pagkakagawa kahit matagal na ito and still standing dahil ito ay napapangalagaan ng Indian government. Binabantayan ito ng Archaeological Survey of India. Kaya hanggang ngayon ay nakatayo pa rin at napupuntahan or nakikilala at nagiging isa itong pilgrimage or pinupuntahan talaga ng mga turista. Can you imagine kung gaano sila ka-creative noon na nagagawa nila yung mga disenyo na to na walang ibang gamit na computer or ano paman. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Bye!